So, baboy na naman, pork. Pero, gagawin natin ngayon ibang klase naman. Huwag puro adobo, menudo, mixado, asado. Kakaiba naman ito. Gawin natin ito sa ating pork. Mag-slice lang tayo ng cubes na pork. At saka, mag-slice ng maraming sibuyas at painitin ang kawali. Tingnan nyo kung anong uunahin ko. Siyempre, ang unahin natin ay ang sibuyas. Dahil wala kaming sibuyas na pula, hindi ko ba alam nagpa-deliver lang kami ng grocery. Kulay pula ang dineliver. Usually naman, ang ginagamit namin ay puti. So, ayan na nga, tingnan ko ang labas sa lamig. Dapat sa labas ako magluluto kaso may fog at saka malamig. So, ipagpatuloy ang kaunlaran ito mag-impok sa kawali. So, pagkatapos ng sibuyas, ilagay na natin ang bawang. Of course, ang bawang na dinikdik. So, ilagay na natin, after the bawang, ilagay na natin ang pork na cubes. Yang pork na yan ay dry talaga. Ibig ko sabihin, nakataw na yan na, English yun ha, nakataw na yan ng umaga pa lang, nakataw na para hindi masyadong magtubig sa kawali. Kasi ang gagawin natin yan, hindi natin muna siya lalagyan ng sabaw. Kailangan mag-evaporate na muna lahat ng liquid ng baboy. So, ayan, medyo mapula-pula na, pero hindi ko pa nilalagyan ng toyo yan. At hindi ko pa nilalagyan ng ibang samya. So, ayan na nga, lagyan na natin ng asukal. Hintayin natin mga 1 tablespoonful of sugar. We will wait until the sugar caramelize the pork. So, ayan na, nakikita nyo na ang pagbabago. Pakalipas ng mga pagbabago, nagbabagong buhay ang pork. Pakalipas na, lagyan natin ng 1 cup na tubig. After the boiling point and it's done already, like, you know, yung malambot na ang pork. So, tanggalin natin. Remove the liquid. You remove the liquid and set it aside. Yan ang ibig ko sabihin kasi gagamitin pa natin yung liquid na yan. So, habang natutuyo ang pork, while the sauce is drying, tama ba yan? Huwag ka na mag-English na. So, yan. Habang natutuyo ang pork, unti-unti natin idadagdag. Unti-unti natin idadagdag yung liquid na tinanggal natin. Habang tina-fry mo ulit siya doon sa liquid na yon. So, ayun na nga. Hanggang natapos na, ubos na yung sabaw na inilagay ko, ilalagayan ko naman siya ng oyster sauce. After ng oyster sauce, yan, ang ganda ng tingnan, nakakatakam na talaga. After ng oyster sauce, lalagyan naman natin siya ngayon ng mga 1 tablespoonful of soy sauce. After soy sauce, lagyan natin ng black pepper. Tapos, ayan na, ang ganda-ganda na nga yan tingnan. Tapos, lagyan natin ng lemon. Tapos, iluto mo ulit siya after 10 minutes. Luto mo na siya. Tapos, ayan na, lagyan mo na siya ng maraming onion toppings. Ganyan. Lagyan mo na siya ng onion na marami. Tapos, mukha siyang bistek pero hindi siya lasang bistek. Alam mo, ang naglasa sa kanya yung oyster sauce at saka yung nag-caramelize na sugar. Brown sugar ang ginamit ko. Pero, depende sa inyo. Pwede nyo ring lagyan ng honey instead of brown sugar. At ang sarap-sarap tuyo-tuyo. Nang umuwi ang anak ko, ang sarap daw. Kaya baon ng anak ko yan.